ito ay Sabado. Kailangan naman po namin na maipasyal kayo at makita nyo ang mga lugar na aming mga pupuntahan. Pero sa ngayon mga kaabos, kami po ay pupunta muna sa aming pamilihan doon. Medyo may kalayuan, mga 30 minutes o 25 minutes mula dito sa aming tinitirahan hanggang doon. At samahan nyo po kami kasi bibili muna kami ng aming mga yung kakailanganin namin na pang-ulam sa araw-araw, lalo na kay kaabos kasi maraming bawal. Kaya po doon namin makikita yung mga isda na pwede niyang kainin kasi yung tawag dito sa may listahan kami para sa mga kakainin ni kaabos. Kaya doon lang namin makikita isda, karne, mga pinipili lang. Kailangan niyang kumain ng mga ganun, pero ewan ko sa kanya kung magugustuhan niya kasi pag manok naman yung walang balat, yung baboy, yung lomo, yung kuniho ipapakain, yung kordero, yung kambing, ano ba yun, basta kumbaga sa mga Bisaya, mga tilugon yun. Ayan, kaabos, bati ka. Ayan siya, papunta kami at makikita nyo ang pamalingkihan doon at bibili lang naman kami sa tama na nakakailanganin kasi masisira din pag tsaka wala nang mapaglagyan. Kaya ang bibili namin yung para lang talaga sa amin kasi yun ang kinakailangan. Kaya mga kaabos, samahan niyo po kami kung saan kami pupunta. Ayan. Ayan mga ngayon po ay ay alas 8 pa lang ng umaga, 7:45. Tama-tama pagdating namin doon bukas na. Hinahabol namin yung meron kaming mapagparkingan. Yan. Kaya samahan nyo lang po kami, yung mga silent viewers namin, mga kaabos, yung mga may ganang mag-subscribe sa aming mga videos. Ngayon pa lang ay pinasasalamatan na namin kayo. Yan. At ito, napasok kami ngayon sa tunnel bago itong dugtong kasi haba-haba na ng tunnel, parang katulad na sa pinuntahan namin sa Amerika. Pero mahaba ito, maiksi pa, meron pa doon sa unahan mas mahaba. Yan, mga bagong gawa. Ganado kami ngayong umagang ito kasi maganda ang panahon. Yan. Ngayon, papasok na kami sa tunnel na medyo pahaba ng pahaba. Ito na kami. Sa loob ka ng tunnel parang pigil ang hininga mo. Kaya yun mga kaabos, shout out na lang sa aming mga kamag-anak dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao, saan man kayo naroon. Ito, binabati namin kayo. Good morning, good morning. Ayan, kasi umaga
ka pa lang dito sa amin. Naway pagpalain tayong lahat ng mga nagsisikap sa buhay. Ganito talaga ang buhay. Minsan magdaan tayo ng mga pagsubok, pero tiisin lang natin kasi hindi naman natin yan ibibigay sa atin na mga pagsubok hindi natin kaya. Basta pagsikapan lang natin. Hindi yan nawawala sa buhay. Maraming klaseng mga pagsubok, mga kaabos, alam nyo na yan. Walang taong ligtas dyan, lahat yan. Mayaman at mahirap dumadaan sa mga pagsubok. Kaya ang mangyayari dyan, nasa atin ang paghihigpit sa ating sarili kung kaya natin. Basta importante, huwag tayo mawala ng pag-asa at huwag tayo makalimot. Yun lang, alam niyo na yun. Namin mga kabos ay sa Casco Viejo, Cubao. Siyudad na maganda yun. Lahat naman dito maganda eh. Talaga sa Bilbao, mga kabos. Isa talaga sa mga napakagandang lugar. Tahimik. Maliban lang kung pupunta ka doon sa talagang syudad. Siyempre katulad pa sa Amerika. Pumunta ka sa New York yun, parang Divisoria. Ganon din dito. Pumunta ka ng Bilbao sa mismong sentro. Maraming tao. Abot kasi ang ganda ng mga view, papalibutan ng bundok. Kahit bundok may dagat, hindi ka mabuburing mga kabos. Ang makakapanood nito masabi talaga na sana makarating din kami dyan sa lugar na yan. Simple ka dito mga kabos, linis kahit saan ka umikot. Makikita nyo naman mga kabos. Video ko ito mga kaabos para sa mga kababayan namin, lalong-lalo na sa amin doon sa Cebu at Samar. Samar ako eh. Asawa ko naman taga Cebu. Yung aming mga malalapit sa buhay doon, mga kapag-anakan, mga kaibigan. Kaya ako ito binibideo para makita nila ang lugar namin. Kayo ay tagapagsubaybay dito sa channel namin. Pinasasalamatan namin kayo at makikita nyo naman ang view. Napakaganda.
kami mga kabos. Malapit na kami makakaabot sa siyudad ng Bilbao. Bilbao na nga ito. Yung bilog na yan, yan naglalaro ng football. Dinadayo yan mga kaabot. Malaki-malaki yan dyan. Mataas na yan, withdraw lang. Yan ang ano namin dito, mataas na building. Napakaganda mga kaabos. Halika, ano kasi ngayon, pahinga ng mga tao mamayang hapon. Makikita mo maglabasan talaga ang mga tao kasi ngayon pagdating ng alas 10 ng umaga ang mga tao namimili, nandun lahat sila sa supermarket. Dating ng Lunes pasukan na, kaya Sabado maraming tao na namimili. Kami sa araw. Malalim na ano yan, parang Pasig River, pero mas malalim pa ito. Dahil dito dati dumadaan yung mga malalaking barko, pero ngayon hindi na nila pinayagan, hinaraharangan na nila. Kasi meron ng panibagong tambayan ng ano, mga barko doon na banda sa may Bukana.
pagdating dito sa syudad mga kaabos, maraming stop ng stop. Namin meron kami yan malaking quadro picture doon sa bahay. Yan, sa Guggenheim. Kaya hindi namin makakalimutan ang syudad na Bilbao. Meron kaming mga souvenir. Yung mga kaabos, napakalinis, no? Ito na naman. Pero pag mga pistahan, maraming tao, siyempre hindi nila yan talagang alinisin pagkatapos na. Maraming maglinis niyan para maganda tingnan ang mga daan. Gusto ko dito mga kaabos pag sa gabi nagagandahan ang mga ilaw. Hanggang doon sa makarating kami yung ilog na to. Hanggang doon yan. Ito ang munisipyo ng Bilbao. Yan mga kaabos.
dyan, idadaong yung mga isda. Mga huli. Minsan may paligsahan dito mga kaabos na anuhan ang mga bangka. Napakaganda talaga mga kaabos. Iba talaga sa ibang bansa. Kaya papasalamat kami mga kaabos na nagpakarating kami dito. Pak. Sa Pasko ba ang takutan ng ano, Garbi? Basura. Meron pala dito sa Lundinico. Abot sa karating na kami dito. Dito na, parking na kami. Ayan si Kaabos. Punta na kami doon sa pamilihan. Kasi bukas na, alas 8 bukas na eh. Ayan mga nagpapail ng kanilang mga paninda.
Kabubukas lang nila mga kaasa. Mamaya. Ayan. Ang iba na dito. Bukas na dito mga kaabot. Ayan. Tumakbo ako mga kaabot kasi tumawid kami. Ayan. Dito na kami sa loob. Ayan, kapamilihan namin dito. Pero first floor, second floor. Ayan, mga kaabos. Diba? Napakagandang lugar. Ayan, kaabos. Sa Lubina, gano'n? Meron sa Lubina, dito tayo. Doon sa kabila. Para madali ka ng tao. Ha? 28.59. Huwag yung sobrang laki. Ha? Huwag yung sobrang laki. Okay? Yung sobrang kalaki naman. Ah, here. Minus. Menos grande. Este, por ejemplo. Sí. Sí. ¿Vale? ¿Qué? Un favor de la comunidad. Wow, más siempre. Es bueno, pero si yo no me voy para ¿cambiar de ver o qué? Pico con 38. Vamos a una cosita, algo más. Gusto mo yung ano bro? Yung kinasol na magkabaw?
Rosa Mari, Salvador, ¿tenéis un pedido de cigala? Aquí ya he preguntado, aquí ya me ha dicho. A mí tampoco. Cabrito. Sabi mo, saan yung cabrito? Tanong mo. Ang sobra. Una pregunta, por favor. ¿Este es cabrito? ¿Cuál? Cabrito ese. Pero grande, esas son grandes. Ah, Esas son de mayor. Ah, ano gusto mo ito? huwag na lang. Son de mayor. Kalahati. Este la pequeña, ¿no? ¿Cuál? Esta. Sí, pero de esta semana acabado de sábana. No quedan, chuletillas de leche están vendidas todas. Había una bandeja ahí. Eran las que quedaban de ayer y se han acabado ya. De aquellas solo Gusto tengo mo de yun? mayo. Ah, vale, esa es un kilito. Sí. Sarap mo yun. Ha? Ay mga kaabos, ayan, galing na kami doon sa pamilihan, sa pamalingke. At ito, pauwi na kami mga kaabos para malinis na namin at mailigpit na yung aming pinamili. Ay, namili lang naman kami ng mga isda, yung hindi marami, yung taga-dalawang hiwa lang. Kasi pangit naman kung matagal ng ano, kasi ang kailangan talaga ni kaabos yung mga kinunghilar daw muna. Sariwa nga bibilhin, tapos ilalagay, ang tawag dun yung kunghilar, yung ilalagay muna sa freezer, tapos ilalabas. Ganun kasilan ang pinapakain kay kaabos. Kahit gulay, magdaan muna mga kaabos, kahit sariwa nga gulay, magdaan muna sa babad. Ibabad magdamag, tapos kinabukasan itatapon yung tubig. Pagkatapos bago lutuin, pag naluto na naman, isasalain mo na naman. Sasalain mo na naman pag naluto. Tapos kakainin ni kaabos na wala nang lasa kasi itinapon na naman yung pinag-anuhan, kuluan. Kaya ganyan kahirap mga kaabos. Pinapaalala ko lang sa inyo, pagka nagkasakit kayo ng ganito, talagang mag-iingat kayo sa inyong kalusugan. Dahil ito na nga, hindi na nga mabisyo si kaabos, pero anong nangyari ngayon sa kanya? Aywan ko lang, nung binata pa siya, nung kasalukuyan, hindi pa kami nagsasama. Pero wala naman ako nakita sa kanya nag-abuso ng sobra. Paminsan-minsan lang pag may mga okasyon. Pero anong nangyari ngayon? Malaking damage mga kaabos. Kaya ito, wala na yung kasayahan na kakain ka ng mga masasarap. Kasi lahat na bawal ng mga masasarap. Lahat bawal. Ultimong gulay. Kaya ngayon mga kaabos, bumili kami talaga. Hindi naman siya gaanong nasasarapan sa kuniho. Hindi kami bumili kasi kuniho ang ipapakain sa kanya eh. Kambing, kuniho, yung ano, ewan ko, di ko na ano yung iba, di ko naintindihan ka Espanyol. Itatanong ko pa kay Adit, pero palagay ko hindi niya yun gusto, kasi hindi niya yung kilalang karni. Tapos yun, bumili kami ng karni nga kaya niyang anuhin. Baka wala na yan. Pag manok, yung walang balat, yung baboy, kustilya lang ata yung nakalista doon na pwede niyang anuhin. Lumo lang, lumo. Ano tawag niya sa atin ang lumo doon? Yung malambot, yun lang ang pwede niyang kainin, walang halong taba.
Ay, napakahirap mga kaabos. Biro mo pag ilaga mo yung munggo, pag nailaga, itatapon na naman yung sabaw, ibabad mo magdamag, tapos itatapon mo. Pagkatapos sasabawan mo ulit, pakuluan. Pag lumambot, itatapon mo ulit, sasalain. Saka mo, pwede daw lagyan ng asite berhen dito sa Spain, yung asite nga espesyal, oliba. Yan lang kainin ko. Kunti lang, at saka ano lang, yung bawang lang, wala ng timpla. Ganun na lang. Yan na lang, yung munggo. Sobra talaga mga kaabos. Kaya sabi nga niya sa akin, i-ano na lang daw, gilingin na lang daw para maano niya, malunok. Kasi hindi daw niya kayang lunukin yung walang lasa. Sabi ko talagang magtiis ka na lang kasi anong gagawin. Kaya bibili na lang kami ng makina para gilingin na lang kasi gusto niya na lang na anuhin na lang daw, gilingin para malunok daw niya yung mga gulay na hindi kakainin lang walang timpla. Kaya yan na talaga ngayon ang pinakamahirap. Gusto mong kumain, wala na. Kaya ayan, kasi lumalala ang resulta ng kanyang analysis. Nag-iingat na pero hindi talaga mahigpit talaga pinagbabawal. Tapos paupuin lang siya ng 1 oras at kalahati ang pahinga pagkatapos ng kain. Lakad na naman daw, lakad daw ng lakad, hindi daw ano. Yun, maganda raw yung ginagawa namin kasi nakatira kami sa 3rd floor, walang elevator. Nag-ano lang kami sa hagdanan. Siyempre hinihingal, maganda daw yun. Yung hinihingal ka, basta wag ka lang hingalin nga mayroon kang bit-bit na mabigat. Magpahinga lang daw. Tapos lakad na naman, wag pugapugahin ang sarili nga kahit hindi kaya. Ipahinga lang saglit, lakad na naman. Ayan mga kaabos, yan ang ibinalita ko kasi para pagpapaalala lang sa mga taong umaabuso sa sarili hanggang ngayon may panahon pa. Kailangan nyo mag-ingat kayo mga anak ko. Ayan, hindi ko man kayo mapagsabihan sa ano, kasi hindi ko alam kung magagalit kayo sa akin o hindi, napipisawan kayo sa akin. Pero paalala ko lang sa inyo, habang ngayon ang ama nyo pinaparusahan na ng ganito, mas bisyoso pa nga kayo. Ayan, mag-iingat kayo. Huwag kayo padadala sa mga barkada ngayon nagyayaya sa iyo kasi ang resulta ito na, napakahirap. Paalala ko lang sa inyong lahat mga kaabos, hindi ito masama. Ayan, pauwi na kami at hindi ko nahabaan ang aming sasabihin dahil mahaba na siguro. Maraming salamat mga kaabos sa inyong pagsubaybay sa aming mga vlog. Ayan, kumusta na lang sa inyong lahat dyan. Okay? Bye-bye. Ingat kayo palagi.